So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Sulit ba itong i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. Tama-tama mga idol, kung naghahanap kayo ng isang napakasulit na smartphone, meron ako masasuggest sa inyo at ito ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So syempre mga iba dito skeptical, bilhin to kasi medyo malayo ang presyo niya sa katotohanan or SRP. So ang SRP nito mga idol is nasa yung 8GB 256 is 15,000 pesos. 12GB 256 is 16,000 pesos at 12GB 512 is 18,000 pesos. So, yan din yung possible price na pwede nyo mabili sa mall. Pero dito sa online, mura nyo lang makukuha to. I think, for the 8GB 256, nasa around 11,000 pesos to. So, ang maganda pa doon, pag clinic nyo dito sa ating product link or sa view products natin, mura nyo pa makukuha tong Note 15 Pro 4G. Pwede nyo to makuha to possible price na 9 to 10,000 pesos. Ito, nakuha ko lang siya sa halagang 9,900 pesos. So, yun. Okay naman yung ganyan deal for this smartphone. Baka makuha nyo pa siya ng 9.5 or what, pero below 10,000 pesos, possible nyo naman makuha to mga ka-J-Vlog. Pero ngayon sa online, yun ang kanyang range. Yung official store po ni Xiaomi ang pagbibilan nyo, nasa 9 to 11,000 pesos po ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So, syempre, ayun, iba is magiging skeptical buying this smartphone, especially 4G siya, tapos medyo mahal, around mid-range segment siya. Kaya kung makuha nyo to, at least possible na below 10,000 pesos, medyo okay naman siya, or sulit siya, kasi marami namang ding mga 4G sa ganitong presyohan, na same sila ng processor. I think like the Infinix Hot 60 Pro Plus 5G, di ako nagkakamali, Tecno Spark Slim, yung mga yan, ay same na same din ng processor dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So gagawa rin tayo ng mga phone comparo about sa mga ibang units na yan, pero this time let's focus dito muna sa smartphone na to. So I know maraming mga consumers ngayon, Loz, ito ba okay ba to bilhin kaysa doon sa 5G version niya? Ano ba yung pinagkaiba mga idol? Kasi sobrang konti lang ng difference niya doon sa 5G. So dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ito na ba ang perfect smartphone para sa inyo. So pagdating sa display kasi nito mga ka-J-Vlog, ang laki rin naman kasi 6.77 inches, AMOLED display pa siya with the resolution of Full HD Plus 1080p with 120Hz screen refresh rate siya. Ang maganda dito or pambato ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G is of course din yung kanyang nits of brightness, 3200 nits of brightness. Medyo iba lang ang kanyang display compared doon sa non-Pro na medyo weird kasi yung non-Pro nila ngayon is curve, tapos yung mga mas mahal is flat na siya. Before kasi, curve po ang mas mahal, mura is flat. So dito naman sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, meron siyang pa-curve lang ng konti sa edge, pero yung complete na screen, flat po siya. At for me, mas better naman din yung mapoprovide na screen display na itong smartphone na to at napaka-solid nung AMOLED display na itong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So, nung naglaro ako dito or nanonood ng movies, enjoy ko mga J-Vlog yung aking overall viewing experience dito sa smartphone na to. So, for example, nung naglaro ako ng COD, pinakamataas na graphics na pwede mabigay ng COD when it comes sa MediaTek Helio G200 is medium graphics. Pero since naka-AMOLED siya, mas ine-enhance or binuboost pa lalo yung graphics nyo dito sa smartphone na to salamat sa AMOLED display na merong very vibrant or vivid yung pagka-display ng smartphone na to. So yon, isang napakasulit na feature nito is yung kanyang AMOLED display. No worries when it comes sa kanyang processor, hindi po mabagal ang MediaTek Helio G200 at it can play games din naman like COD, ML. Nakapaglaro na ako dito, ito yung mga tines kong game. Ayan siya. So meron tayong WoWa, Genshin Impact na laro ko naman dito ng All Goods mga idol, tapos ML, Honor of Kings at COD. So lahat naman itong mga tines natin is playable dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. At so far, so good naman yung performance niya mga ka-J-Vlog, even sa WoWa. Pero syempre, when it comes dito sa dalawang AAA games na to, nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time, pero manageable naman siya at nakakalaro rin naman tayo. Kaya sa mga naghahanap ng 4G smartphone na pwedeng pang gaming, ito na rin maganda yung suggest sa inyo dahil ang isa ring magandang factor dito sa gaming nito, battery.
napakahalimaw ng battery nito. Biruin mo, battery nito is 6,500 mAh non-removable battery capacity. Mas malaki pa siya doon sa Redmi 15 5G at Redmi 15 4G. Ito yung isang malaking advantage ng Redmi Note 15 Pro 4G doon sa kanyang non-Pro is yung kanyang battery. Yung non-Pro malaki na yun, 6K. Ito, dinagdagan pa nila 6,500. And yes, nung naglaro ko dito, sobrang kunat ng battery netong smartphone na to. At hindi lang naman karamihan ng consumers natin naglalaro. Syempre, yung iba ginagamit nila for their work at kailangan nila talaga ng merong malaking battery capacity. At ito na magandang isuggest sa inyo itong smartphone na to. So, kumbaga, nalubat pa kayo. Take for example, nalubat kayo. Aba, mabilis lang din mag-charge to dahil 45 watt fast charging rate pa ang i-offer ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So, kumbaga, for example, paggising nyo, nalimutan nyo, mag-charge low bat, saksak nyo, kumain kayo, mag-prepare kayo for work, after nyan, full charge na agad itong smartphone nyo. Ganyan ka-convenient mag-charge dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. At yan naman na rin dapat ang way natin sa mga smartphones today na mayroong makunat na battery at mabilis na charging rate. Siyempre, ang focus ng Note 15 Pro 4G is camera performance. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na mayroong magandang camera performance compare sa mga 5G entry-level smartphone, eto na ang sagot nyo dito. Dahil, miruin mo, ang main camera nito is 200 megapixel main camera. Hindi lang yan. Meron pa siyang ultra-wide camera na wala po doon sa non-Pro model. So, sa non-Pro is depth sensor na very crappy. Ito, ultra-wide camera na mga idol. So, kumbaga, malino na nga yung mga photos nyo. Tapos dagdagan pa nila ng ultra-wide camera. Kasi, syempre, ang ultra-wide camera is very helpful sa mga content creators natin dyan na, kunyari, hindi na kayo tingin sa frame kung kasya ba yung kinukuhanan nyo kasi naka-ultra-wide camera na kayo. And for me, yan na rin dapat talaga ang ilagay nila sa karamihan or sa lahat ng smartphone as sa secondary camera, ultra-wide camera mga ka-G-Vlog. Kasi before, nagagawa naman nila yan eh. Before, ang mga secondary camera ng mga smartphone is ultra-wide camera. I don't know, siguro naging mas mahal ang materialis ng ultra-wide camera dahil kaya ginagawa na lang nilang depth sensor, AI lens, pero nakakatuwa naman sa Note 15 Pro 4G, meron siyang ultra-wide camera. The sad part is wala siyang support sa 4K video recording. The good news, meron siyang support for 60 FPS sa Full HD 1080p. Kasi doon sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, may 4K siya, pero wala siyang support sa 60 FPS even sa Full HD 1080p resolution. So again, yung mga iba't ibang series ng Xiaomi is may mga advantages yan sa isa't isa na syempre tatalakayin natin yan sa ibang video natin. Okay? So, when it comes sa design and aesthetic, okay naman. Kinuha ko ngayon is yung color black kasi puro blue na yung binili ko dati. All good siya. Ma-identify nyo talaga siyang Pro compare sa non-Pro kasi magkaiba sila na itsura, especially dito sa likod. Ito kasi is mas mas wider. Yung non-Pro is mas taller siya, kumbaga. At for me, ikaw Lods, ano ba mas gusto mo? Yung 4G, yung non-Pro ba or yung Pro? To be honest, mas gusto ko yung non-Pro kasi curve siya overall, mapaharap or mapalikod, na before yung curve na yan ay napoprovide nila sa mas mamahaling smartphone. Pero don't get me wrong, maganda rin naman yung overall ergonomics nito, especially yung curved display niya. May curved display siya pero sa taas lang, parang yung sa mga iPhones, like iPhone 6, 7, 8. Tapos yung likod niya may pa-curve lang din ng konti, pero complete ergonomics nito is box type din, mga ka-J-Vlog. At syempre, meron din tong water protection. Meron tong IP65 water and dust resistant. So for example, na na lublob niyo sa tubig, accidental drop, pwede yon. Accidental drop pero pag sinubmerge ito sa tubig ng sobrang tagal, hindi po pwede yan kasi yun po yung mga mayroong IP rating na 67, 68, and 69. Mababa pa rin ng 65 for that kind of scenario. So pwede to, kunyari umuulan, nagna-navigate kayo sa motor, nabasa, yun, all goods yan, valid yung ganyang protection. Pero pag submersion, hindi po yan valid. Pero yun, let's welcome naman din yung mga ganyang protection sa mga smartphones today. Kasi before, wala pong mga ganyang protection sa smartphone na konting malagyan lang ng tubig yung speaker, masisira na. Pero ngayon, may mga protection na po yung mga ganyang smartphone sa mga ganyang scenario. Maganda pa rin dito, ang maganda rin dito yung speaker niya kasi dual stereo siya. Hindi lang doon nagtatapos dahil meron po itong 300% volume. So, napakataas. So, dual stereo speakers na nga siya. Malakas na yung speaker niya. Tapos, dinagdagan pa ng malakas na speakers. Tapos, dinagdagan pa ng
volume booster. So, kumbaga, well-balanced yung sound, yung bass and yung loudness ay all goods. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito for its price tag, syempre perfect 10 ang aking ang score dyan sa aking full review. Kaya nung naglaro ko dito, sobrang lakas ng speaker niya, and even nanonood yung misis ko nga, naiinis na lakas daw ng speaker ko. Pero for specification ng smartphone, nakakatuwa na meron tong malakas na speaker na may enjoy ng majority ng mga consumers natin. So again, ito mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba? Ito na ba bibiling ko compared doon sa non-pro? Gagawa tayo ng phone comparo about dyan. Pero kung about sa magiging sulit ito, definitely sulit naman siya kung nakuha nyo ng mura lang. So, para makuha to ng mura, dito kayo bibili sa ating product link. At meron pa kasing special voucher dyan mula sa YouTube Shopping and sa online platform para sa inyo para maka-discount pa kayo ng mas sulit. Pero for its SRP, syempre it's a big no-no. Hindi perfect fit. Even though marami siyang mga gandang specifications. Pero 4G is not okay it's not okay for that kind of price tag. Kaya kahit ano pa yan marami pa siyang specs na maganda, hindi na acceptable ang 4G sa around 15,000 pesos. Yung 4G is acceptable sa mga under 10,000 pesos, which is makukuha nyo pa rin naman yung pinakamababa nito na 8GB 256. Reasonable din ang RAM at ROM niya rin. Kaya yun mga ka-J-Vlog, grab yours now habang palapit na yung sale ulit. Mapanood nyo man to ng late, monthly po ay may sale sa online payday at double number sale. Kaya huwag kayo mag-alala, makukuha nyo pa rin naman ng mura. Hanggang may stock kasi nawawalan to ng stock. Hanggang may stock, i-add to cart nyo na ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. For me, sulit din naman siya pag nakuha nyo ng sale.